At eto pa nga, yung isang ano natin, yung isang pag-uusapan natin, eto, Diyos ko po. Isa pang walang moral ascendancy. Si Trillanes, walang moral ascendancy yan. Kasi si Trillanes, sabi ni Juan Ponce Enrile, nawala yung mga isla natin na pinaglalaban natin noong nakipag-cooperate siya or nag-backdoor, kumbaga parang naging backdoor negotiator siya ng Pilipinas with China. Kaya naubos yung mga isla na atin dahil di umano according to Enrile, siya daw ang may kasalanan. So kung sino yung mga walang reputasyon, siguro dahil mga walang trabaho, wala mang pagkakitaan mga putang ina niyan, wala ang pagkakitaan lang niyan yung politika, manira ng mga tao sa politika, manira sa mga Duterte. Alam naman natin na napakalakas ng mga Duterte and lahat ng tulong para masira ang mga Duterte kinakailangan gamitin na ni Martin Romualdez at saka nito ni Bongbong Marcos. Kaya ayan, si Trillanes ang ginagamit nila para mag-create ulit ng ingay, ma-divert tayo from what? Yung totoong issue ng bayan. Kasi yung sinasabi nilang farmally, na bubuksan daw nila ulit, magkano lang yan? Magkano halaga lang yan? Ibig sabihin, kung totoong ninakaw yan, a small amount is still bad dahil ninakaw. Pero the point here is, that's an issue before na hindi napatunayan ever. And I think, may mga kaso naman na, may mga tao naman na nakinasuhan tungkol dyan sa issue na yan. And it's been in the Senate, investigated by the Senate, kalaban ng mga Duterte yung nag-imbestiga niyan, magaling pa nga yung nag-imbestiga niyan, si Dick Gordon, pero wala siyang napatunayan. Wala siyang na-endorso na kaso ng corruption kay Pangulong Duterte. Katulad din ito ni Leila de Lima, na sobrang ingay lang. Nung panahon na siya ay Commission on Human Rights, Commissioner, hinahanapan niya na si Pangulong Duterte ng kaso patungkol sa Davao Death Squad. Natapos siya as Commission on Human Rights, napunta siya sa Department of Justice. 6 years siya sa Department of Justice under Pinoy administration. Kalaban niya na si Duterte. And until now, hindi siya man nakapagsampa kahit isang kaso. Nabisto nga siya doon sa Senate inquiry. Ang lakas-lakas ng loob niyang umupo doon para magsabi na si Duterte ganito, ganyan. Pero nung tinanong siya, de Lima, for how many years na ikaw ang CHR, ikaw ang DOJ, did you ever file a case or even a single case against Duterte? Or may nakita ka bang ebidensya diyan sa paghahanap mo, pagki-case build-up mo sa kanya? Ang sagot niya, wala. Hindi siya nakapagsampa ng kaso dahil wala siyang ebidensya. Ano bang reputasyon nito ni Leila de Lima bukod sa mahilig siya sa saging? Umamin ito na nanira siya ng pamilya. Umamin ito na kinakalantari niya yung mga driver niya. Anong klaseng yan? Anong klaseng tao yan na banal-banalan pero putang na mga manyakol naman? At di umano, itong alin na ito ay meron ding hindi maipaliwanag na daan-daang milyon din na hindi maipaliwanag na paggastos sa Department of Justice. Meron din siyang notice of disallowance, pero natapos na lang siya na senador, nakulong na lang siya, hindi pa niya na ipapaliwanag kung saan napunta yung pera na yon. Tapos, ganito ang ginagawa niya kay VP Sara. Tingnan mo, ginagamit siya ng Congress ngayon because wala na from Congress ang maglalakas ng loob na sirain yung kanilang reputasyon dahil alam nila Inday Sara's presidency is inevitable. Kaya ginagamit nila itong sila Leila de Lima, yung mga makakaliwa, kasi mga jukebox yan eh. Ito ako naniniwala ako mga jukebox tong mga to, tsaka mga Duterte haters talaga ito. So, ginagamit sila na tool para siraan itong mga Duterte. Katulad ng lagi natin sinasabi, pwede mong ituro lahat sa kanila. Matapang, pwede mo sabihin na baka abusado, pwede mong sabihin na, although yung abusado hindi nga rin fit sa mga Duterte. Wala nga tayong makita na, na problema sa mga Duterte na magfa-fly Wala talaga Hindi mo pwedeng sabihin na corrupt si Inday Sara because of the development sa
Davao City. Ako masasabi ko na baka korap si Manix Dalipe. Bakit? Kasi sa tagal-tagal niyang hinawakan yung kanyang probinsya, hindi naman naging improve ang Zamboanga City. Si Bongbong Marcos bilang gobernador ng Ilocos, hindi rin naman umunlad, lumago ang Ilocos. So, kung pagdating sa corruption ang pag-uusapan, hindi ba mas corrupt si Bongbong Marcos dahil hanggang ngayon yung ninakaw ng kanyang mga magulang, nanay at tatay magnanakaw. May ninakaw sa bayang Pilipinas, bakit hindi yun ang targetin nyo? Meron siyang estate tax na hindi pa binabayaran, di umano. Bakit hindi yun ang targetin nyo? Bilyon-bilyon yun. Bakit pinipilit nating pasagutin si Inday Sara doon sa isang bagay na confidential nga at wala sa posisyon ang Kongreso para hingin yung mga impormasyon na yon. Lalong-lalo na kung ang impormasyon na hinihingi mag-e-expose sa mga asset ng gobyerno na nagtuturo sa mga komunista. Ang alam ko, kung hindi tiyahin, ate nito ni Leila de Lima, asawa ni Joma Sison. So, ang utak nito, kaliwa din. Kaya kung makikita mo, ang umaatake kay Inday Sara, kay Pangulong Duterte, puro kaliwa. Yan si Trillanes, kaliwa na yan. Rebelde yan eh. Hindi yan taga-gobyerno eh. Tumalikod yan sa gobyerno eh. So, kaliwa na yan. Talagang wala nang silbi ang mga tao na yan. Saan ka makakita ng DOJ secretary na maglilinis-linisan ka? Ngayon, sasabihin mo si Inday Sara, brat, ikaw tong mahilig sa burat. Ha? Ay, hindi, brat pala. O, ikaw tong parang brat. Pupunta ka sa Bilibid, magsasayaw-sayaw ka, kakanta-kanta ka, magpo-pole dancing ka, makikipagkamayan, kaibigan ka doon sa mga ulo ng sindikato sa kulungan. Si Boying Rimulya, in fairness, hindi naman natin siya nakitang ginagawa yan sa New Bilibid Prison. And ang New Bilibid Prison is dotted line lang sa Department of Justice. Dotted line lang yan. Hindi sila direktang under ng DOJ. Pero bakit siya, close na close siya, bilang DOJ Secretary, bakit close na close siya doon sa mga preso? Di umano, drug queen daw ito. So imagine, meron kang mga ganong nakadikit na putik sa pangalan mo, mga baho sa sarili mo, tapos ang lakas ng loob mo na manita kay Inday Sara, na kesyo brat, hindi kayo nire-respeto. Putang ina, miski naman ako, pupunta ako dyan sa budget hearing. Alam ko naman na hindi nga kayo nagsipagtanungan sa akin nung nandoon pa lang tayo sa sa deliberasyon eh. Tapos pagdating dyan, gusto nyo pagtulungan nyo ako? Gusto nyo a-attend ako dyan? Si Marcos ba uma-attend ng mga budget hearing? Sinabi na nga na merong interparliamentary courtesy pero pinipilit nyo pa rin siya. Ngayon, ang sinasabi nila, tatanggalin nila yung amount na ni-request para sa dagdag at ikikip lang yung budget na 700 million. So what? Hinahamon nga kayo ni Inday Sara na i-zero nyo yung budget niya eh. Do you think si Inday Sara iiyak kung hindi niya ibigay yung budget na hinihingi niya? Alam naman ng taong bayan that Inday Sara wants to work. Kaya lang pinupolitika ninyo, kaya hindi makapagtrabaho ng maayos. Now, if you're gonna limit yung kanyang budget para gipitin lang siya, para magmukhang wala siyang ginagawa, kasi kita nyo may collaboration yan, may connivance yan. Si Claire Castro, tingnan nyo kung paano siya magsalita. Sinasabi niya na si Inday Sara walang silbi. Sinasabi niya si Inday Sara walang ginagawa. So, ganun ang ginagawa ng Kongreso. Pinapatay yung opisina ni Inday Sara sa budget para hindi mag-function. Enough lang yung budget nila para sa normal na gawain nila. Magpasahod ng mga tao, yung mga programa, mababawasan. So, pag nabawasan ng programa, mababawasan ng serbisyo. So, merong connivance yan. Itong Malacanang at saka itong pinalalabas ng Kongreso na si Inday Sara ay brat. Anong brat? Hindi naman yan spoiled brat katulad ng mga anak ninyong putang ina hindi nga makapagsalita ng diretsyon Tagalog. Diba? Itong si Leila de Lima, ang kapal-kapal ng muka, ang dami-dami rin namang issue sa sarili. Si Ronnie Dayan,
si Jonel, di ba? Meron pa siyang di umanong yung sa droga na na-dismiss naman, but still, nakadikit sa pangalan niya yan. At ang lakas-lakas ng ebidensya noong panahon na iniimbestigahan niya, nung hindi pa nagsisibaligtaran itong mga testigo, ang lakas talaga ng ebidensya sa kanya. Kaya nga ikinulong yan ng higit 6 na taon dyan sa krami. Dahil ganon katindi yung ebidensya laban sa kanya. Nagsipagbaligtaran lang naman yung mga testigo kaya na-acquit yan But I think kung magiging patas yung hukuman, kung hindi lang niya di umano estudyante yung nag-dismiss ng kanyang ilang mga kaso or isa sa kanyang mga kaso, sigurado ako, kalaboso to. Madumi ito. Ako naniniwala ako madumi ito. At minsan yung mga maruruming tao, sila pa yung mga magagaling bumatikos, sila pa yung mga magagaling ano tawag dito, yung manita. So, makikita ninyo that yung Congress wala nang bayag. Kaya gumagamit na sila ng mga makakaliwa na makakapalang mukha. Itong mga to, sila Leila de Lima, sila Chel Joknot, yung mga Dahol Makabayan Black. Walang pakialam yan kung kung mapahiya yan. Kita nyo nga kung paano pinagpapahiya. Yan si Sendena, Percy Sendena ba yan? Yung nakatabingi yung nguso. Nakita nyo kung paano ipahiya ni Pangulong Duterte yan nung nagharap sila dyan sa Kongreso. Di ba? Walang, walang pakialam yung mga yan. Kahit magkamali yung mga yan, kahit magmukha silang mga mangmang dyan sa Kongreso, wala silang pake. Kasi ang importante sa kanila, yung propaganda na ikakalat nila. Ano bang pinopropagate nila? Na itong mga Duterte, hindi kailangan ng Pilipinas. Itong Duterte ang kalaban ng Pilipinas. Si Inday Sara, brat. Si Inday Sara, spoiled. Si Inday Sara, hindi nagtatrabaho. Travel lang ng travel. Yun yung sinasabi na dito, na yun din ang ini-echo ni Claire Castro na si Inday Sara, magtrabaho ka naman. Ano na bang nagawa mo? Gumaganon-ganon pa siya kay Inday Sara. So, ibig sabihin talaga, Malacanang and Congress, mayroon niyang connivan sa pagsira kay Pangulong Duterte. So, Leila de Lima, wala kang bilang. Kung ako, hinahamon ko nga kayo, i-zero nyo yung budget ni Inday. Wala siyang pake. I-zero nyo o hindi, o bigay nyo, wala siyang pake. Ang importante kay Inday Sara, makapaghatid ng serbisyo sa mga Pilipino. Magpunta sa mga nasasalanta ng dilubyo at bagyo na kahit limited yung kanyang budget, namamanage pa rin niyang makapagbigay ng saya, ng ayuda, ng tulong sa mga constituents niya, which is the whole of the Philippines. Yan ang constituency ni Inday Sara Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para
sa harap ng kamera. Walang